Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya. Aratang oras, sumay na nakitateras sa minutos na nakalabay, alas 8 sangkay. Good morning Eastern Visayas. Sa doon na ada nakatutok tikang pa kanina doon kaagahon na nuhatan mga stasyon sa stasyon ito na Radyo Pilipinas. Ayan, ito natin mga suki. Good morning and Happy New Year. Aba, last day of the year sangkay, December 31st, 2025. Ultimong adlaw iton tuig 2025. Kumusta iton iyong mga preparasyon nga da? Busy-busyhan na ito natin halos nga tanan Everyone is busy yan nga tipag pagtapo ito na bago nga tuig. Nagbubugig ito sasakyan dito natin kakalsadahan. And sangkay, good morning. Welcome hatan taramdan. Good morning Eastern Visayas. Siyempre pagpatin mga sumat, palibot habugos nga rin 8. Kabakyang natin mga partners. Tikang naman Radyo Pilipinas Calabayo. Gaadahi ay Sam Sergi Navalon. From Radyo Pilipinas Sugod, Kuya Aljun Malot. Yan siyempre ang ngaran ito bugos nga persahan DYST Mamon Station Manager at Ruth Bunda. Chief Tech Sir Joy Policarpio, Amon Admin Sir Buboy nga nanaka na partner, di naman Master Control Engineer Victor de Dios. At din kamplon ito ni iyo host yan nga takna. Yan syempre antes ito mga updates din ato na City of Borongan, na probinsya ito ni Eastern Samar. Nga dilari kita yung mga updates gihapon mga pasiunang impormasyon tikang hito na atin mga partners yan ang taknaa. Ayan na siya unahon tang ato kita Radyo Pilipinas Kalbayog. Okay, unahon ta na Radyo Pilipinas Sugod. Adanahi Kuya Aljun para hiton iya mga pasiunang impormasyon. Good morning, Eastern Visaya. Kuya Yes, Aljun. Ate Dayan. Yes, Ate Dayan. Good morning. Maupay nga aga, Good morning sa ato nga mga kaubanan diha sa DYES, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, sa panguna sa atong station manager Ate Ruth Rivera Abunda. And advance Happy New Year diha kanimo Ate Dayan, And ingon man sa ato nga mga suking tigpaminaw mga higala diha sa Borongan City. Dili na gyud kapugngan mga higala. Pipila na lamang ka oras gikan karon ato na nga pagasugaton ang bag-ong tuig nga puno sa paglaom, ang tuig 2026. Well, gikan diri sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sugod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan Alzon Malot, and kauban nato karon sa Master Control Kuya Rito Cabales. Yes, Ate Dayan, unahon na to ang update sa ato nga panahon nining katapusang adlaw sa tuig 2025. Sa kasamtangan maanindot ang pagpakita sa yang kahayag ni Haring Adlaw, and kumbaga nagbilin gyud og marka sa katapusan nga adlaw pinaagi sa usa ka maanindot nga panahon. But dili gihapon magkumpiyansa mga higala, kay bisan pa man, praise God nga walay gibantayan nga low pressure area sulod man or gawas sa Philippine Area of Responsibility, apan nagpahinumdum gihapon ang ato nga pag-asa nga posible nga makasinati og patak-patak nga mga pag-uwan ingon man inubanan sa mga dugdug og kilat gumikan niining shear line and easterlies. Sanglit ato nga pahinumdom magdala gihapon sa inyo nga mga panangga kung ugaling mugawas sa inyo nga panimalay, kay busy na karon kayo Ate Dayan ang mga katawhan, ang ato nga mga higala nga namalit na og ihikay para unyang New Year's Eve salusaluhan sa pamilya. Halin karon Ate Dayan ang kining mga lingin round nga mga prutas kay parte na sa tradisyon sa mga Pilipino ang kining round nga mga prutas. Kay matod pa Ate Dayan, infinite kuno ang grasya ang blessings para sa tuig 2026. How about kamo sa inyong family Ate Dayan? Buhi pa ba ni nga tradisyon ang pagkompleto sa 12 ba na siya ka prutas matag New Year?
Yes, basta may budget. Pag kumpleto. Pwede ba ito kumpleto nga 12 ba to or 13? Pero ba to Kuya Aljun? May din iba na sa ring 12, may naman na 13. So ano ba talaga? O sagad sa ato nga usually sa ato nga nabasa ti dayan mga 12 no. Pero kung sa imo pang gikaingon sobra ang budget pwede mag 13 no kay para indication nga dugang grasya no. Pwede Pero ba ang presyo ti dayan. Kamusta diha sa ato? Presyo o pagsugad hining yada na ito na tak na talaga ito na pagtapunet bago nga tuig na increase. Oo, permanente. Bisan nga ni ito ni iba diri iton prutas at ni iba pa nga mga pansahog or pag sinyunta ito na anong hiyain nga Graham crackers. Ana din nakapalit kita mga around 60 plus pala do yan aada na 80 pesos adton kada pack. Grabe, pero pala ito kadlaw, mga 2 days ago pa lang ni. So, siguro mga nuro niyan, bago na nga ni umabutin 100. I'm not sure. O niyan, mabisita kita. Dito na atin mga baligyan. And maulagi na no ang usahay sad lagi ati dayan Sir Jean no nga isabay sa panahon no but we are just hoping no nga ma-monitor ka na usab sa ato nga Department of Trade and Industry kun DTI kay lagi part man usab ka na no sa ilang kining aksyon ni ining panahon sa holiday season kay ubay-ubay lagi nga mga reports as to increase of prices mga higala no sa mga gamiton no panahon sa holiday season. How about Sir Jean, mayong buntag no maupay nga aga, Happy New Year Sir Jean advance. Kamusta sir ang tradisyon kining alingin nga mga prutas Sir Jean buhi pa ba gihapon diha sa ato nga sa Kalbayog Sir Jean sa inyo nga family? Kamute pa Murag siguro. naka-off. Oo. O ito, nagyaya ka naman ni Surgeon pero naka-mute siguro doon microphone. Yan, Surgeon. Kalbayog mountain kay sobra ka mahal sa prutas sugod sining pizza 31 na katapusan na sa bulan sa Disyembre. Mahal na ito na ura-ura sa ngitan iba di rin nakakakumplito. Yes. Oo. Ito nilang mga sustansya good na mga prutas at tuniragin na uuna sugod sa saging, mansanas, misindiri kompleto basta makapalit okay lang dito. Pero aros nga tanan ang tradisyon ko dito ang nagkukumpleto. Yan na busy na liwat ito na mga tindahan di masurong yan na di ang tindahan sa mga paputok. Dan delikado yun na natin mga pets kay 10 times nga nakakarindi kung sa aton nairitar kita dida sa mga kamisayan mga pets mga iro 10 times Yes. ipikto sa ira sa iritasyon baga naton ginto torture sira kasamang Aljon. Yes, oo. No, and speaking of paboto, maupod ka na ang atong ay pahinumdum ati dayan no Sir Jean kay part usab sa tradisyon na sa mga Pilipino ang pagsugat sa bagong tuig pinaagi sa pagmugna niining mga noises no and mao na ang uban mogamit og paboto but ang ato nga mga otoridad gisugyot ang paggamit sa alternatibo no nga mga instrumento sama na lamang sa mga turotot ang turotot pudron ati dayan Sir Jean lahi-lahi na og style no and og uban pa nga mga kagamitan no pwede diya sa ato nga panimalay nga makamugna og sound mga higala pwede kana ang ato nga pagagamiton in replacement no sa paboto aron gyud ato nga masiguro ang ato nga safety no sa pagsugat sa bag-o nga atuig and good thing pod ati dayan Sir Gino kay sa amo nga probinsya sa Southern Leyte adunay 7 ka mga lokal nga panggabhanan kinsang nagpatuman og total ban no hingpit gyud nga pagdili sa firecracker nga paggamit and the rest of the municipalities and even cities sa maasin regulated no kumbaga hugot ang pagpatuman og ingon man pagsiguro nga walay mga illegal nga paboto no nga mabaligya and kato lamang adunay lisensya or kumbaga adunay permit sa pagpamaligya og paboto ang
makapamaligya, no? Wala gyoy kining patago-unta nga pamaligya kung ugaling walay permit, no, nga gigrant sa ato nga kapulisan. Kay again, ang pagsunod niini para lamang gihapon, no, sa safety nato nga tanan mga higala. And balikan lamang nato magamay, no, ang tradisyon sa kining prutas, no, ang importante gihapon mga higala bisan pa man sa kadaghan sa ato nga prutas ang paningkamot gihapon, no, o gingon man ang ato nga pagampo ngadto sa labaw nga magagagahom para sa ato nga mga panalangin sa maabot nga tuig 2026. And peace and order situation generally peaceful ati dayan, Sir Jane, praise God, no, kay wala gyud dagko nga mga kalapasan sa balaod na record sa atong kwerpo sa kapulisan, but asa ko pang gikaingon kaganina mas nakahaitan sila karon, and together with the Bureau of Fire Protection and even ang atong mga responders gikan sa mga local government units, no, kay para sa dinilian nga pagresponde kung gikinahanglan. In fact, nagpahigayon sila prior pa, no, sa pagpahigayon sa Pasko, pag sugat usab sa bagong tuig, sila nagpahigayon na og pre-disaster risk assessment aron masiguro, no, nga nakahanay ang mga resources, nakaplastar ang contingency plan, and ingon man nakaalerto ang tibuok puwersa sa local government unit and inubagan, no, sa mga national government agency. So again, sa ato nga katawhan, ato nga sundon ang kini nga mga regulasyon aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw, no, and ingon man safety kanatong tanan. Ato lamang pod nga lakbitan magamay ati dayan, Sir Gino, kay sa pinaka-latest nga firework related injury update sa ato nga DOH Eastern Visayas, siyam na ka mga individual, no, ang nabiktima niining firework related injury, and duha niini mga kaigsunan pinaagi sa Lantaka, no, kining improvised nga ni nga lata nga sumpay-sumpayon, which unfortunately ubay-ubay gihapon ni ana ang magamit diri sa amo nga probinsya, no, nga mga bata. So ato nga panawagan again sa mga ginikanan nga i-regulate, no, and bantayan ang inyong nga mga anak sa paggamit niini, and I think bawal, no, ang paggamit niini nga lantaka. So sawayon kay as early as 5 years old aduna nay ni gamit, no, and pwede kini nga maghatag yod og disgrasya ngadto sa bata, and even, no, mabiktima ang mga anaa sa palibot mga kaigsunan. Alright, og para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sugod, para nining katapusan nga adlaw sa tuig 2025, Disyembre 31, adlaw nga Miyerkules mga higala. Good morning, Eastern Visaya. Dulaan na 5,000 ka mga residente sa lungsod sa San Juan, Southern Leyte, benepisaryo sa AKA Prize Program. Mga pamilya sa PDL sa Maasin City nakadawat og livelihood project. Libuan nga turista ni bisita sa Islas Limasawa sa holiday season. Bagong CLUP sa upat ka LGU sa Southern Leyte na aprobahan na nining tuig 2025. Og lungsod sa Tomas Opos, Southern Leyte, nakadawat og mga kagamitan na gikan sa Office of Civil Defense Region 8. Kanang inyong atangan mga higala kay sa mga pagbalik sa Radyo Pilipinas Sugod, among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Dini lamang gihapon sa programa nga Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat, Kuya Aljo na Malot. Hadton imo mga pasiunang impormasyon. Good morning at ito imo mga kauperestasyon aton mga inhenyero. Sugod man, SM Sir Dindo Alaras. And sangkay, oras nga 16 minutos na nakalabay, alas 8. Ngadto naman kita Radyo Pilipinas sa Kalabayog para gihapon head mga pasiunang impormasyon. Hulagway hito na panahon nga laray uluhan, matikang naman kan ASM Sir Jean Navalon. Morning, Eastern Visayas. Salamat kaupod dayan didi sa siyudad sa Albayog, maadlaw yan na didi sa amon sa Calbayog City. Pero danay sa pagkakulop may talagudip ti paggagambit talagudti nga mga pagturutarahiti, no. Sa pagdaga peace and order situation, mahimyang man, oray mga untoward incidents nga nagkahitatabo sa naglabay nga 24 oras. Ngan masurong na yan dito sa heavy traffic at ikat sa Pantalan.
ikanto sa barangay Agititan kay nakahilera din ang mga Muslim merchants nang nagbabaligya sa mga paputok. Nga sugad man masurong, kadamo-damo sa doon mga pinanabuka nga mga silot didi sa dapit sa ubos ng tulay sa Rosales Bridge. Masurong nagyapon yan na ining pamalit sa silot para andam na may dasira switch niyan nga pagtupo sa Anyo Nuevo niyan nga katutngasan kagabihon. Adto na Santos nga misa turo temprano alas 10 san gabi mawan na pagtikang kay naligay sara san maabtan san alas 12 kay adton mga nagkakagawa sa simbahan nag-attender sa midnight mass. Ang naligay nga makapaggawas nira tupuon sira sa mga putok-putok damod ton nababarakan kung nagkakauli sira gawas na simbahan. Sanglit permigin turo temprano sa parokya sa Calbayog ng mga parises sa bugos nga diocese ng Calbayog. Temprano alas 10 ng gabi yan start sa midnight mass para sigurado. Nga ligay paputok o diri mantsahan sa diri maputkan dida sa mga sigad nga damo ura-ura aton mga nagpapaputok. So pag taga-kuryente naman ngan pag taga-tubig waray abiso an sa Melco 1 ngan Calbayog Water Company. Waray scheduled power ngan water interruption so diri-diritso ang serbisyo sa tubig didi sa Calbayog Water ngan sa kuryente sa Melco 1. Para sa ton mga headlines nga exishare sa DYOG Radio Pilipinas Calbayog noron yan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. DSWD Field Office 8 ng distribuer kits sa city o municipal link sa Eastern Visayas. Laon o AIDS rice, illegal nga ginbabaligya sa Catbalogan City kumo premium rice, LGU nagpagawas sa pahimatngon. Warning. DUST, PSTO Northern Samar nagpermahay MOA sa duwang set-up cooperators. Wala pag Northern Samar nagpasidungog kan Dr. Jose Rizal sa Rizal Day 2025. Amo do aton mga headlines sa mga detalye katukiban noronian sa second 30-minute stretch sa Good Morning Eastern Visayas alas 8:21. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat Sam Sir Gina Valon. Hadto ni mo mga pasiunang impormasyon. Good morning. Adito ni mo mga kaupod. Dida naman na istasyon. So good morning. Hito na aton partners. Dini naman ang production team from DYS Borongan. Ate Pena Pumida. Ate Soca Berian. Dati Daisy Lalos sa Belizar. Ngan sugad man ito na aton mga suki. Adton nag-comment dito na aton na comment box live. Hita aton Radyo Pilipinas. Official Facebook page. Ma'am Merly Hicomo, good morning Eastern Visayas. And Happy New Year everyone. Ma'am Rosalina Balena or Balenya. Happy New Year sa inyong lahat. Joseph Suyo, Happy New Year Radyo Pilipinas. And shout out to my family Hapulangi, Taft, Eastern Samar. And hello nga ha Taft. And Mads Merlin, Happy New Year. Sugid man Nanay Mirna, maupay nga aga Happy New Year gihapon. Dida naman ha Punta Maria. Nga na di gihap, Kuya Guapo 2001, good morning Eastern Visayas, Happy New Year RP Borongan, Calbayog and Sugod. Adila hiton balay, busy hiton kusina, pati naman ito na ako na pamilya, busy hiton panluto.
Keep safe always mga kababayan. Greetings tikang kan Kuya Guapo 2001. Yan, di na naman ini hiton Lunang Dolores. Hornada and the Barion family. And sangkay, maupay man ito natin na panahon niya ng atak na din ito na City of Borongan at 25 degrees Celsius ito natin air temperature. But it feels like 28 degrees. May dalaguti ay nga tsansahin pag-urana pag-abot niyan hiton alas 11. Alas 11 nga da hiton kaadlawoy. And so, siring pa man kanina ni Kuya Aljo na so far, waray taman binabantayan nga low pressure area mapagawas sa kabo. Hiton ato na Philippine Area of Responsibility para na tropical cyclone formation yan na ngatak na. Pero nagpapabilin kausa hiton mga panalagsahay nga paguran and durot hiton easterlies. Nakakaapekto hiton na dako nga parte hanaso da Pilipinas nga na northeast monsoon naman nakakaapekto hiton northern nga na central Luzon. Ayan, update pag taga-tubig, waray man paabiso to na Borongan Water District. Salit, lalauman nga magiging maupay to na serbisyo pag taga-tubig. Dinhi naman hito na aton mga konsumidor, palibot ito ng syudad hito Borongan. Orog labihan ang adlaw nga kinahanglan talaga itong tubig. Sugod man ito na kuryente, waray gihapon na paabiso aton Eastern Summer Electric Cooperative para hin scheduled power interruption. Yan, laumanta naman 24/7 na magiging maupay ito na ato na serbisyo. Ay, wala ko na pag brown out. Niyan nala ko nung inubos na itong handa. Balita, road safety gihapon yan ang holiday season nagpahimat ngon ito na aton kapulisan. Iwasan ito na pagmaneho kung nakainom o di kaya agul-gul ka. Sugad man pagsunod ito na speed limit nga na batas sa trapiko. Pagsulot ito sakto nga safety gear sangkay at helmet para ito motorcycle riders. Ngan seatbelt naman ang seatbelt para hiton nga tanan nga pampasaherong sasakyan. Para proteksyon hiton kung ano man nga mga insidente. Ngan syempre siguraduhon nga roadworthy iton imo sasakyan. So bago bumiyahe, check iton preno, iton ilaw, iton kariton ngan iba pag importante nga parte hiton aton sasakyan. And lastly, maging mapagmatsyag nga na magbigay daan. Siring pa igalang ang kapwa motorista nga na pedestrian para maiwasan ito na disgrasya. So in general, keep safe para ito natin mga motorista yan na ang adlaw. Dirila yan ang adlaw. Ito mga everyday. Everyday nga mabiyahe ka, para ito na yung safety nga worry-free ito na atin pamilya. Nga na oras, 26 minutos na nakalabay, halas 8 sangkay, Mama Cora ikaw. Happy New Year sa inyong lahat, lalo na sa mga taga-barangay Tamoso-Borongan. Hito na ako ng mga pinsan na Daguro family. Hello, dida naman Tamuso. Tamuso City of Borongan. Maupay nga aga. Gana para to na laray uluhan na nahikayhan at persahan na DYSTM. Eastern Samar Provincial Hospital nagaaghat ha publiko. Likyan ang paboruthon ha pagtapo hito na bag-ong tuig. Police Regional Office 8 papatuman ang one strike policy kontra indiscriminate firing ha Philippine National Police. Nga tulong Farmers Association sa Eastern Samar padayon na pag-ursa pinaagyan ira kita gikan hasaad project. Ayan sangkay, ito na detalye niya na pagbalik phase 2. Ito natin na taramdahan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
simoy ng hangin, ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala, tayo ay magmahal ng walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo, ano man ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y maghilom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo, pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo, ano man ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay. This is the celebration of the birth of Jesus, and to once again dedicate ourselves and our lives to that service. Iba-iba man ay isa tayo, bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo, ano man ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay iisa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino, yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Good morning, Eastern Visaya. 32 minutos na nakalabay, halas 8 sangkay. Good morning, Ate Madster. Thank you so much. Ito na pagkitatan live stream. Bisa na kung very busy ka. And Kuya Guapo 2001, also it's payday kay last month na ito ni year 2025. Uy, sana all payday pa. Nira, yan na ito natin ng ibang mga empleyado. Ayan, enjoy ito pagtapot bagong tuig. Thank you, Kuya Paul. Ayan, balik kita para doon mga detalye na balita. Siyahan nga ito naman Radyo Pilipinas Calbayo. Gamati kang ka na ASM Sergine Navalon. Good morning,
development topics. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat, Charm, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang naguna nga balita gikan sa probinsya sa Southern Leyte, dulaan 5,000 ka mga residente sa San Juan, Southern Leyte, benepisyaryo sa AKA Prize Program. Para sa kompletong detalye, anong report ni Ms. Ria Mikate. Radyo Pilipinas Report. Benepisyaryo ang dulaan sa 5,000 ka kabalianon sa AKA Prize Program nga gipahigayon sa lokal nga pagamahanan sa lungsod sa San Juan, Southern Leyte. Netong Disyembre 29, gipanghatag sa LGU San Juan ubos sa pagpanguna ni Mayor Naldo Saludo ang subsidized ug libreng bugas ngadto sa mga low-income nga pamilya na grabeng naapektuhan sa krisis ug mga kalamidad. Pinaagi sa koordinasyon sa Municipal Social Welfare and Development Office nga gipanguluhan ni Mrs. Rogelyn Nanam na abot sa programa ang tanang 18 ka barangay sa lungsod. Sa kinatibukan, anaa sa 4,863 ka benepisyaryo ang gigahinan og 12.5 kilos nga bugas matag pamilya isip tabang silang adlaw-adlaw nga panginahanglan. Ang AKA Prize Program o ayuda sa kapos ang kita program usa ka inisyatiba sa LGU aron mapaubos ang kalisod sa mga pamilya ug mapadayon sa paghatag og suporta ilabinan ining panahon sa Pasko ug bag-ong tuig. Gilauman nga makatabang kini sa paghatag og kahupayan ug paglaom sa mga lumulupyo sa San Juan. Balita gikan sa lungsod sa San Juan para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mo report, Ms. Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Ngan para siya nga sumat na ikayhan na DYS team Eastern Samar Provincial Hospital nagaaghat ha publiko likyanan pabruthon ha pagtapon bag-ong tuig. Ang detalye matikang kanatipan pumida. Radyo Pilipinas Report. Nagpagawasin panawagan ha publiko ang pamunuan han Eastern Samar Provincial Hospital ESPH pinaagi kan Dr. Jessica Sabalbarino, Chief of Hospital, nga iwasan ang paggamit hin paboruthon ha pagtapuhan bag-o nga tuig base malikayan ang mga aksidente ngan peligro nga darahini. Sumalakan Dr. Michelle Simplicia Globio, surgeon han ESPH, bisan kun malipayon ang pagselebrar han bag-o nga tuig may dahini kaakibat nga peligro labi na kun may nagpapabuto. Kada putok, iyagin pahinumdum, may posible nga distroso. Ginhayag liwat ni Billy Jude Regala, emergency room ER nurse han ESPH, kada tuig nakikita nira emergency room an pareho nga mga kaso sugadhan paso hakamot, kadaot hamata nga naputol nga tudlo tungod han paboruthon, mga insidente nga pwede unta malikayan. Samtang ginsabi ni Christina Joy Garol, ER nurse, nga diri kinahanglan ang paboruthon base magin malipayon ang pagsalubungan bag-o nga tuig iya ginsuhestyon ang paggamit hin alternatibo ngan talwas nga pamaagi sugad han turutot tambol ngan iba pa nga ligtas nga pailaw. Ginaghat liwat ni ang publiko nga pilion ang kalibrihan ngan makig-usa ha kampanya nga iwas paputok yana nga bag-o nga tuig. Adi ang kampanya tuwing sasapit ang bagong taon, masaya ang lahat. May saya, may ingay, may salubong. Pero bawat puto, may kapalit. Bilang health worker ng ESPH, taon-taon naming nakikita ang parehong sugat. Katulad ng sunog na kamay, nasirang mata, putol na daliri, lahat ito pwedeng iwasan. Hindi kailangan ng paputok para maging masaya. May ligtas na paraan para salubungin ang bagong taon. Sa halip, gumamit ng alternatibong paingay at pailaw tulad ng turotot, tambol, ilaw at iba pang ligtas na paraan ng pagsalubong ng bagong taon. Ngayong bagong taon, piliin ang kaligtasan, makiisa sa iwas paputok. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Pena Pumida, han detalya, han balita. Good morning, Eastern Visayas. Laun o aged rice, illegal nga ginbabaligya sa Catbalogan City, pagin premium rice, LGU nagpagawasan pay matngon sa detalya din report ni Suset Pretencio.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagsarang sa syudad San Balogan ang mga sumat nga may pipera nga tindahan nga nagbabaligya san laon o bugas nga daan pero ginsiser nga premium o hitaas nga klase san commercial rice. Tungod sa nasabing nga report, nagpagawasan pahimangno ang city government nga diri legal ang sugad nga pamaagi. Ang pagtago san tinuod nga kalidad, edad o kahimtang san bugas in panlimbong ngan pagtalapas sa Consumer Act of the Philippines o Republika Acta 7394. Ang penalidad, posible maglakip san kapresuhan san 6 ka bulan tubtob 5 ka tuig, multa nga tubtob 300,000 ka pesos, kompekasyon san bugas ngan pagsuspende o pagsara san tindahan. Ginpapahimangno ang publiko nga magbantay san mga ginpapalit labi na kung may lain nga baho, rasa, diri angay nga presyo o may duda nga laon. Ginaawhag ang tanan nga i-report dayon ini sa DTI, NFA o Kagro. Pahinomdom sa City Agriculture Office sa mga retailer nga bawal ibaligya ang aged rice como premium nga bugas. Nakikigsumpayan ang City Agriculture Office sa DTI ngan NFA para masiguro nga protektado ang mga consumer ngan patas ang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Sa dugang panato nga kalambuan ng mga pamilya sa PDL sa Dakbayan sa Maasin na kadawatog livelihood project anang report ni Dalia Orit Atwil. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Aktibong may apil ang Asin City Jail sa gihimong turnover ceremony sa ikaduhang tranche sa distribusyon sa livelihood project nga gihatag sa direktang pamilya sa mga persons deprived of liberty o PDLs sa Maasin City Jail. Sa gipagawas ng press release sa BJMP Maasin, ang kalihukan gipangunahan ni Acting City Jail Warden, Jail Inspector Ronel Abinguna, ubos sa pagdumala ni Jail Senior Superintendent Ril Sonon. Ugatol sa programa, naghatag makapadasig nga mensahe si Abinguna, diin iyang gipasiugdahan ang dakong papel sa livelihood assistance sa pagtabang sa mga pamilya sa PDLs ug sa pagpaligon sa ilang aktibidad nga makabarog sa ilang kaugalingon. Mipasabot usab si Paul Marane, ang livelihood development specialist sa Dole Southern Leyte, nga dako ang ilang paglaom sa kalungtaron sa mga proyekto tungod kay kini nga inisyatiba nga gipondohan sa gobyerno gituyo aron mahimong dugang tinubdan sa kita sa mga benepisyaryo. Ang katilad nga gihatag sa livelihood assistance miabot sa 750,000 alang sa 25 ka mga pamilya sa PDLs. Lakip sa mga proyekto nga ilang napilian mo ang hog racing, car wash vending, viand for barbecue vending, vulcanizing, agri-vet ug fish vending, fishing projects ug uban pa nga mga panginabuhian nga proyekto. Paritagikan sa BJMP Masin para sa Bagong Pilipinas, Dalia Orit Atwil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa report, Dalia Orit Atwil. Good morning, Eastern Visayas. Kadugang nga sumat Police Regional Office 8 iga papatuman ang one strike policy kontra indiscriminate firing half Philippine National Police. Andi talimati kang kanati Daisy Lalosa Belizar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Wara abiso waray second chance. Ini ang pahimatngon han Police Regional Office 8 hangatanan nga miyembro han PNP habugos nga sinirangan Visayas nga illegal nga magpapabutohin posil ha pagtapoy bago nga tuig darang ipapatuman ang one strike policy. Sumalakan Regional Director Police Brigadier General Jason L. Capoy ang bisan hinuo nga personnel nga mahidadabi indiscriminate firing o pataka nga pagpabutohin posil indiritso nga maatubahin kaso kriminal nga administratibo. Ini nga pitad in kabahin han gimpahugot na seguridad para han pagsugat ng New Year 2026. Sumalapakan RD Capoy, kinahanglan nga ipakitan mga otoridad ang pinakahitaas nga level ng disiplina ngan profesionalismo hapag kaputan ira mga isyu nga armas. Dugang pan RD, ang mga matalapas iniin tatanggalan hin lisensya ngan posible diretso nga mahigawas sa serbisyo, waray warning ngan waray liwat konsiderasyon. Ginsasiguran proyekta publiko nga prioridad nira ang kaligtasan han komunidad, hangyuhan kapulisan, maging responsable ha pagsugatan bago nga tuig parin isa nga murayaw nga talwas nga selebrasyon habugos nga rehiyon.
Samtang haluyo naman nga bahin, nanawagan ni RD Kapoy ngadto naman ang mga kabataan, labi na ang mga minor de edad, nga humirayo ngan likyan ang paggamit hin mga illegal ngan igindidiri nga mga paputok. Sumalahan Pro 8 ang mga sugad hini nga klasen paputok ay nagdadarin seryoso nga peligro nga pwede magresulta hin grabe nga disgrasya. Tungod hini na apilar ang kapulisan ng mga kaganak nga giyahanin maupay ngan bantayan ng era kabataan. Importante ini agud malikyan ang bisan ano nga insidente nga pwede makarubahan era kabubuwasan. Gintagan pahindunhan pamunuan nga ang kaligtasan han kada tagsa in responsibilidad han bugos nga komunidad. Samtang padayo naman nga ginpapakasugan Pro 8 ang pagpapatuman han balaod kontra ang mga illegal nga paputok agud masiguroin sa nga talwas ngan morayo nga pagsaurog han bugos nga holiday season. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat Ate Daisy Lalosa Bilizar, han detalyan balita. Good morning, Eastern Visayas. DOST, PSTO Northern Samar nagpirmahay mawa sa duwa nga set-up cooperator sa detalye na balik si Charmaine Perito Balmes. Radyo Pilipinas Report. Padayon ang Department of Science and Technology, DOST, PSTO Northern Samar sa pagsuporta sa mga MSMEs sa probinsya. Inigin papakita, pinagisan pagperma Memorandum of Agreement, MOA, sa butna sa DOST, PSTO Northern Samar, kaupod ang duhang nga lokal nga negosyo nga benepisyaryo sa Small Enterprise Technology Upgrading Program, SETUP. Opisyal nga nakig-partner ang Crafts and Arts Science Services para sa proyekto nga magpapauswag sa produksyon pinaagisan pagkuha large format eco-solvent printer. Katuyuanan sini nga mapalaksi ang produksyon, mapahilawig ang produkto, sugad sa tarpaulins ug packaging labels, ibanan ang emissions ug pataason ang kapasidad makigkompetensya sa merkado. Paupadiwat ang Manufacturing Productivity Consultancy para sa mas epesyente nga operasyon. Usa pa nga nakig-partner ang Patrick's Cakehouse and Catering para sa ikatulo nga set-up availment sini ilarom sa set-up 4.0. Nakatutok ang proyekto sa paggamit sa Industry 4.0 technologies sugad sa automated o sensor-based equipment nga cloud-based inventory o production monitoring system para mapaupay ang kalidad o consistency sa produkto, maibanan ang depekto, madugnan ang produksyon ug makaporma dugang nga trabaho. Ang nasabi nga mga proyekto ang susi sa pagkamayada mas marigon nga lokal nga ekonomiya sa Northern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Charm sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang libuan ka mga turista nibisita sa isla sa Limasawa sa holiday season. Para sa kompletong detalye, anong report ni Javic Epiz. Radyo Pilipinas Report. Adunay dakong pagsaka sa numero sa mga turista nga nibisita sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte karong buwan sa Disyembre kung itandi sa nakalabay nga tuig. Mao kini agi kumpirmar ni Remihilda Salomon, Tourism Officer Designate sa LGU Limasawa. Matod pa sa datos gikan sa Tourism Office sa Limasawa nga sukad sa pagsugod sa buwan sa Disyembre, niabot na sa dulan 5,000 ka mga turista nga gilangkuban sa langyaw o mga lokal nga turista ang nibisita sa naasoy nga isla. Pinakadaghan nga nibisita niadto nakalabay nga semana sa diwala pa ang Pasko o Gilao Manila nga mas daghan pa ang mga turista nga mobisita karong semana labi na sa pagsugat sa bag-ong tuig. Gikalipay usab sa LGU ang pagbiyahe sa dako nga barko nga naggalawig sa dakbayan sa Maasin paingon sa isla sa Limasawa ug ang mga lansya ug mga gagmay nga mga barko nga nagabiyahe Padre Burgos padulong sa isla sa Limasawa nga mausab ang hinungdan ngano daghan ang mga turista nga nakiabot na og nibisita sa naasoy nga isla. Kabahin sa seguridad, padaan karon nga gisiguro sa kapulisan o sa otoridad sa Limasawa nga magpadayon ang kahapsay ug linaw sa isla hangtod mahuman ang pagsaulog sa bag-ong tuig. Balita gikan sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte,
Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Daghang salamat sa report, Sir Javic Epiz. Good morning, Eastern Visayas. Halain pang sumat tulong nga Farmers Association ha Eastern Samar padayon na pag-ursay pinaagyan ira kita gikan ha saad project. Hapan huy nga mapahilawig nga na maging fully operational como community-based enterprises. Tulong nga Farmers Association sa Eastern Samar ang nakapamalit hina panibagong ready-to-lay or RTL chickens para iton ira egg production yan nga tuig. Ini nga mga Farmers Association na nabuyayawon na Farmers Association ha Mercedes nga nakapalitin kadugangan nga 600 RTL chickens. Samtang duha pa ng San Isidro Women's Association sa San Julian nga na mabuhay Peace Builders and Development Association habung tuan hipapad nga nakapalitin kadugangan nga 400 RTL chickens para hairatag sa tagsang poultry farm. Ano sabi nga milestone han mga asosasyon ni naging na posible pinagyan padayon nga kalangpusan han ira poultry operations tikang pahadto na tuig 2023. Dinhiran siya han kinarawat pantikang nga tag 408 ready-to-lay chickens kada asosasyon ay larumhan saad egg production project. Ang mga asosasyon ni nagkag-generate total sales 1.8 million pesos nga da 2.6 million pesos sa hairatag sa tagsang pagkabuhi. Dinan kita naging pamaagi para hirain makapag-invest. Hakadugangan nga pangita sugadhan layer stocks, feeds, facility maintenance, poultry enterprise improvements nga nasugad man na makabulig nga dahito na paginhanglanhan kada pamilya ang mga miyembro han asosasyon. Dugang pa, naging malang puso na operasyon na nasabi ng mga asosasyon darahan na pasiging produksyon ngan epektibo nga pagmaneho han pagkabuhi. Ining impormasyon at nahikay pinaagihan sa Eastern Visayas. Anaton oras 51 minutos na nakalabay alas 8 aga. Good morning, Eastern Visayas. Wala pag Northern Samar, nagpasidungog kan Dr. Jose Rizal sa Rizal Day 2025 sa detalye din report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga ginobserbaran kakulop sa bungtosan palapag Northern Samar ang Rizal Day 2025 nga na ni 129 nga anibersaryo san pagkamatay san bayani nga si Dr. Jose Rizal sa pagpanguna ni Mayor Florence Fawa Batula. Dara ang tema nga Rizal sa pagbangon ng mga mamamayan, aral at diwa mo ang tunay na gabay, ginpasidunggan ang kabuhi, mga sinurat ngan ligado ni Rizal nga padayon nga nag-aaghat san patriotismo ngan pagkaurusa sa mga Pilipino. Nagtikang ang programa, pinaagi san flag raising ceremony, sunod ang mensahe ni Sangguniang Bayan member Emeline Marie Robenesha nga naghatag san inspirasyon mahitungod san importansya san mga panutdo ni Rizal sa maupay nga pagdumara ngan pag-uswag san nasud. Ginpadayon ang selebrasyon, pinaagi san wreath laying para kan Dr. Jose Rizal nga nahuman pinaagi san pagkanta san palapag hymn. Nagtambong sa higayon ang mga opisyales, LGU employees, ngan uniformed personnel nga nagpapakita san era pagkaurusa sa pagtipig sa nasyonalismo ngan pagpalangga sa nasud. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Bag-ong comprehensive land use plan sa upat ka lokal nga panggamhanan sa Southern Leyte naaprubahan na nining tuig 2025 para sa kompletong detalye ania ang akong report. Radyo Pilipinas Report. Gi-congratulate sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Region 8 ang upat ka lokal nga panggamhanan sa Southern Leyte. Kini man aprubahan ang ilang tagsa-tagsa ka Comprehensive Land Use Plan kon CLUP ug Zoning Ordinance nining tuig 2025. Lakip nini ang lokal nga panggamhanan sa Liloan, Limasawa, San Ricardo ug Silago. Matod sa DSUD 8, ang maong kalampusan usa ka testamento sa dedikasyon sa mga lokal nga panggamhanan alang sa usa ka organisado lig-on ug manungtarong kalambuan sa lungsod.
Balita sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Sobra 4,000 pesos iginduholhan na Dole Eastern Samar ha sa isentang SPS beneficiary sa syudad han Borongan. Iginduhol ang Department of Labor and Employment or Dole Eastern Samar in kantidad of 4,650 pesos nga daa sa isentang ihap hin mga batanon ha syudad han Borongan nga beneficiaryo han Special Program for the Employment of Students or SPS han Dole. Ipinaagyan Palawan Express pera padala hadto ng kalabay nga simana. Ini nga kantidad din 40% ang kabugusan nga benepisyo na sabi nga SPS beneficiaries. Kundi an 60% in LG Borongan counterpart nga nagkakantidad hin 7,010 pesos nga una nga iginduhol han lokal nga pamunuan. Ana sabi nga SPS beneficiaries in Boronganan nga senior high school ug college students. Nga tikang hin mga pamilya nga waray regular nga pangita inagina kasugbonghan Public Employment Service Office or PES sa Borongan hasakop hin 20 dias sa gindumarahan buhatan nga profiling o Borongan City Labor Market Survey 2025 nga daha sa 61 nga mga barangay han syudad han Borongan. Ining impormasyon ginfile ni Ate Sok Aberia. Anaton oras, 5 minutos na laog sa mag-alas 9 hanaga. Good morning, Eastern Visayas. Ngayon pangatapusan namon nga balita ang Samar Police Provincial Office may puson nga nagdakop sa usay nga regional level most wanted person sa kaso nga sexual assault ilarom sa Artikulo 266-1 sa paragraph 2 sa revised penal code. Durante sa magkatigob nga law enforcement operation gindumara alas 12:30 sa udto kakulop nga adlaw Disyembre 30 sa barangay Binubukalan, Hinabangan, Samar. Ang akusado nakilalaan nga si alias Lausi, 40 anyos, paraguma ulitao, taga Area H Gate 60, Barangay 275, Parola Compound sa Nicolas, Manila, ng na-star sa Barangay Binubukalan, Hinabangan, Samar. Siya nakalista como rank 8 regional level most wanted person sa National Capital Region Police Office, NCRPO. Ang pagdakop ang ginpatuman sa magatigob nga elemento sa Hinabangan Municipal Police Station sa koordinasyon sa Manila Police District, Delpan Police Station, the Intel Warrant Section nga na Western Samar Provincial Field Unit, Criminal Investigation and Detection Group. Ang operasyon ang gindumara ilarom sa direkta nga supervision ni Police Colonel Arwin Tadeo, Provincial Director Samar PPO. Ang pagdakop ang epektibo sa kusog sa mandamiento di aresto ginpalusad ni Honorable P. Maria Baharias ex presiding Judge Branch 6 Family Court Manila Pitsado Agosto 15, 2025 tungod sa kaso nga sexual assault ilarom sa Artikulo 266-A sa revised penal code nga may piyansa 120,000 pesos para sa iya temporaryong kagawasan. Ngayon, di nala mga kasanggayan, tutubdob ang partisipasyon sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog sa ngaran sa nakaupod ko sa kontrol, waray pahuway, si Engineer Juven Cardenas. Ini ang iyo surugoon sa kanginan. Gina Vilon nagpapasalamat. Malipayon nala nga bag-o nga tuig sa iyong tanan. Libi na sa akon mga kaupod si kasamang Dayan o si kasamang Aljon ngan sa bugos nga pwersa sa DYES Borongan ngan sugod Southern Leyte. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, Ate Dayan, Sir Jean, wala na gid kita igong oras pa mao kadtong mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod para niining katapusan nga adlaw no sa tuig 2025, Disyembre 31 adlaw nga Miyerkules. Daghang salamat no sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw nga nag-uban sa tibok tuig 2025 and ubani kami ninyo no sa lain na usab nga mga episodes sa sunod tuig sa tuig 2026, mga dugang nga mga impormasyon og mga kalambuan sa tibuok Rehiyon 8. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Sogod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa atong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales og sa atong mga news contributors sa mga higala kini ang inyong alagad sa kahanginan Alzon Malot. Sa makausap pa, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Advance Happy New Year o good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damang salamat Sam Sir Gina Valon and Kuya Aljon Malot hadton iyo partisipasyon yan ang aton pan last day hiton Disyembre nga edisyon na aton taramdan. Good morning Eastern Visayas. And so good man ding. Thank you ton mga pahabol ng mensahe manding Mark. Good morning. Karen Ladores, Happy New Year sa ating lahat. Musta watching from Auti kang Santa Ana, Manila. Ate Chosa, good morning. Di na naman nahilabaan, Dolores. Og sugod man ang tunin ba nagpapabilin, direto niratag sa tagsa nga panimalay na mamati hiton, radyo. Ayan, hangaran to nabugos nga person, DYST, Mamon Station Manager at Ruth Bunda. Chief Texter Joy Policarpio, Aman Administrator Buboy nga nanako na partner, di the Master Control Engineer RV. Sugod man, thank you ato na news contributors sinang adlaw, Ate Pena Pumida, Ate Soca Beria, and Ate Day Silalos sa Belazar. Ate Dian Kamplon at iyo naging host yan nga takna. Da mga salamat din hila at taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan.